Department of Agriculture target mag-imbak ng 10 araw na buffer stock ng ilang agricultural products. Ito'y para matiyak ang sapat na supply sa oras ng pangangailangan at mapigilan ang posibleng pananamantala ng ilang mga negosyante. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Dahilan ng mataas sa presyo ng pagkain, gaya ng baboy, manok, sibuyas at iba pang produkto. Ang nais alamin ni House Speaker Martin Romualdez at Deputy Majority Leader Erwin Tulfo sa pakikipagpulong sa mga grupo ng magsasaka at asosasyon ng supermarket kahapon. Sa farm level, maintain yung prices sa farm gate for the past 3 months. So, dapat talaga, Speaker, walang pagtaas sa side ng producers, maintain yung presyo ng bigas, ng palay, ng manok, ng baboy, even onions. Baka kailangang makatulong natin ng Congress sa kanyang oversight functions para masilip yung may disconnect talaga sa farm gate and retail price. Mataas ang presyo sa palengke. And we found out pala, hindi naman sila nagtataas pala ng presyo. Ang nagiging problem, pagdating sa middleman hanggang sa retailer, doon tumataas, mag-meet ang yung Congress Committee on Agriculture to look into this. Idinulog din kahapon ang sobra-sobra umanong importasyon ng mga produkto. Mas mura ang mga ito kaya pinipili, pero nagpapatumal naman sa kita at nagpapalugi sa mga local producer at magsasaka. Hiling nila pang matagalang solusyon at ipatupad ang mga batas na makatutulong sa mga magsasaka at magpapababa ng presyo ng mga produkto. Napakalaki na ng volume of importation, sobra-sobra na doon sa tinatawag na minimum access volume. So makatwid ho, we really need your help. We will look at all of the laws in totality. I'll direct our chairman of agriculture, chairman, and our legis to do a comprehensive review and in consultation with the stakeholders. Ang Department of Agriculture pinaplanong mag-imbak ng 10 araw na buffer stock sa iba't ibang produkto gaya ng bigas, mais, asukal, sibuyas, baboy at abono. Layon umano nitong gawing stable ang presyo ng pagkain. May section to ng Price Act na kung saan inaalaw ng department to import, to buy sa local or sa foreign para magkaroon ng opportunity na kung mahal ang presyo sa merkado, kung kulang ang supply, ay magkaroon ng intervention sa department para hindi masyadong magmahal yung mga agricultural commodities. Bumuo na ng team ang DA upang pag-aralan ito at gumawa ng implementing rules and regulations. Sabi ng Department of Trade and Industry, kung may nakahandang supply ang gobyerno na maaring ilabas sa anumang oras, mahahadlangan ang labi sa pag-iimbak ng mga hoarder at mapipigilan ang mga nagmamanipula at nagpapataas ng presyo. Pabor dito ang Philippine Chamber of Agriculture and Food. Pero dahil malaking pondo ang gagamitin, kailangan masigurong walang mangyayaring anomalya. We have learned the lessons of Kadiwa during the onions, lahat sila nahabla nahabla sila. No? So, yung proseso lang, ang government procedure should be parang irrationalized. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.